Hindi naman daw po mamadaliin ng Senate Impeachment Court ang paglalabas ng financial at tax records ni VP Sara Duterte. Ayon po mismo kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, sa ngayon ay sinasagawa na nila ang maingat na inventory ng mga natanggap nilang mga tax records. Ang inventaryo ay pinangungunahan ng Office the Clerk ng Senate Impeachment Court. Ilalabas ang mga dokumento sa takdang panahon at kanilang ilalapit ito sa Anti-Money Laundering Council. Teka lang, Nelson. Ano kaya maging epekto nito, no? Yung pagbubukas na, kasi magiging president ito, no? Yung payagang buksan yung mga tax records ng isang particular na individual. Hindi lamang po kay Vice President Sara Duterte, ha? Dapat may makapagpaliwanag dito. May mga abogadong specialty, may kinalaman sa tax, di ba? Meron. Oh. At saka sa Court of Tax Appeals o mga may nakakaalam dyan, anong magiging epekto nito sa mga pribadong individual? Di ba? Kasi di ba dapat ano yan? Ang tawag doon, yung confidential. Yung tatanong lang tayo. Binubuksan naman talaga nila yan dyan. Hindi, yun nga. Pag may mga utos lang ng korte. Pero, Hindi, kahit hindi wala utos, tinitingnan nila yan. ganun ba? Sinong nakakakita? Sila. Ganun. Bagay. Kung gusto nila silipin, kaya talaga. Pero ito kasi sinapubliko eh. Oo. Di ba? Oo. Ito naman kasi may utos ng Pangulo. Yun na nga. Sa kabuuan ng bansa, ano magiging epekto nito? Kasi baka lang maging president. Pagka Diba? may utos, bubuksan. Ayun. Pati yung yung sa AMLA, Anti-Money Laundering Council, pati yung mga bank records natin. Kapag ganyan, aminin naman natin, hindi, may pangamba sa mga negosyante yan. Naman, ang apektado dyan, tayo naman mga maliit na mamayan, hindi naman. Ay, wala wala makikita di ba? Yung- Bakit walang ito? Wala nga sweldo. Mabubulgar po yung unexplained poverty. Di ba? Yung hindi may paliwanag na kahirapan. Wala nga sweldo yan Yeah. Di ba? Mga ganun Bakit ganito? Mababa lang. Hindi Pagka mahihirap, hindi masyado epektado. Walang ano yan. Ang apektado dyan, yung mga multimilyonaryo, mga bilyonaryo. Kasi dyan, kung minsan naman, sa dami ng negosyo mo, pwede kang iharas sa isang Totoo yan. technical na issue lang. Hindi malayo mangyari yan. Di ba? Hanapan ka ng kung ano-ano. Di ba? Kasi madaling gawin po yun para sa kanila. Madali lang. Kaya Madaling... nakakatakot yan. Yes, Sa iba. Sa parte nating ng mga nagnenegosyo, mahirap talaga. Hindi dahil sa ayaw nilang ipakita, Nelson, kundi yung panganib na pwedeng gawin sa kanila sapagkat malalaman kung pagkano yung mga asset nila. Haras ka, di ba? Minsan naman, yung mismong mga noong araw, yung uso pa kidnapping Ayan, isa pa yan. Gamit na reference din yan. Yan, Kung saan yung mga pasok mo ng bangko, magkano ang, di ba? Pwede nilang malaman yan Kaya nga merong mga confidentiality. Yes. Pinoprotektahan nga yung mga bagay na yun. Gumawa pa tayo ng batas ng ganyan. Pero, ako naman ay tanong ko lang, ano ang magiging ripple effect ba tawag doon, doon sa mga negosyante sa ating bansa? At saka yung papasok pang negosyante, lalo kung mga foreign yan. Diba? Ang katwiran naman nila dyan, hindi naman kayo apektado. Wala naman kayong impeachment. Hindi naman kayo impeachable. Titignan natin. Magiging ano yan. Pero yung dulot ng pangamba, hindi natin may tatanggayan. Tsaka matagal lang dyan. Bagay. Matagal na lang ginagawa. Tanungin mo yung mga negosyante. Kasi ako may nakakausap ng mga negosyante. Hindi lang sila nagsasalita, pero pagdating ng araw, magsasalita yung mga Ayun na nga. Matindi ho talaga ang corruption sa Pilipinas. Nakakapangamba.